Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon Diyos sa gabing ito, sa kadakilaan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At maraming salamat din sa isa na namang pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin upang magbigay ng maikling devotion sa gabing ito. At bago ko po simulan ang aking devotion, nais ko munang purihin at pasalamatan ating Panginoong Diyos dahil sa walang sawang pagmamahal niya sa atin. Dahil mga nakaraang linggo o buwan ay dumaraan kami ng mga pagsubok sama ng aking mga pamilya, ngunit hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kaya lubos-lubos ako nagpapasalamat at pinupuri ang Panginoong Diyos dahil naramdaman namin ang kanyang presensya at pagmamahal. Ang ibabahagi ko po sa gabing ito ay matatagpuan sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 10. At ito po ang sinasabi, basahin ko po. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at layuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay gayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso gayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ang pagluha ang inyong halakhakan at nang mapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Pagpalain po ang salita ng Diyos na ating nabasa sa gabing ito. Ito po, ang mensahe po sa atin ng Diyos ay ang pagpakumbaba sa kanyang harapan na sabi nga po dito sa ating nabasa ay ang Diyos ay laban sa mga palalo ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya sinasabi po dito na yung marunong po tayong magpakumbaba at tumanggap sa ating mga pagkakasala or pagkakamali, huwag po tayong magmalaki or magmataas sa harapan ng Diyos. Tanggapin po natin ang ating mga pagkakamali. Kasi ito po ang nais ng Diyos sa atin na lumapit tayo sa Kanya bilang tanda ng ating pagpakumbaba. Kunyari po tayo po ay nagkasala nang hindi po natin isinasadya, ilapit po agad natin ito sa Panginoon. Ihingi po natin agad ng tawad at ito po ay isa sa mga tanda na tayo po ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. At linisin po natin ang ating puso tulad nga po ng ating napakingganong linggo na clean heart. Linisin natin ang ating mga puso upang sa ganun ay makita sa atin ng ating kapwa. Tulad po dito sa ating nabasa sa verse 8, nasabi dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay kayong makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso kayong pabago-bago ng isip. Napakaliwanag po ng sinabi sa verse na ito na linisin natin ang ating mga kamay at puso upang sa ganon ay hindi po tayo nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Sabi din po dito sa verse 9, ito naman po ang sinasabi. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng mapanglawan ang inyong kagalakan. At ang sinasabi po dito ay ang makalangit na kapighatian o ang paglapit natin na may pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan.
nalulungkot tayo kasi nakagawa tayo ng kasalanan at nagsisisi tayo na may kapighatian. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos, Panginoon, at itataas niya kayo. Tayo po ay makakatagpo ng kagalingan at kapayapaan ng ating puso kung lahat ay isurrender natin sa ating Panginoon Diyos ang ating mga hinaing, ating mga nagawang kasalanan, at kung ano man po ang ating ano man po ang nasa ating puso, isurrender po natin ito para magkaroon po tayo ng kapayapaan ng ating puso. At nawa po napapaalalahanan na naman po ang bawat isa sa atin. At ito lang po ang maikling devotion na maibabagi ko sa inyo sa gabing ito. At pinupuri ko at pinapasalamatan ang ating Panginoon Diyos. At kung sino man po ang may nais pang idagdag, ibinibigay ko na po ang lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po at ibinabalik ko na sa ating presider, Sis Melba Tolentino.